Naku po, pumalag na Senado, nagulat sa matinding utos ni Pimentel. Amy kumanta na, huli Estela. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang magkaibang paninindigan ni Senator Coco Pimentel at Senator Amy Marcos. Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Mac Canas. Ayan, syempre, suportahan natin yan, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Okay, unahin natin si Senator Pimentel. Una, sumulat siya kay Senate President Escudero urging the Senate President na simulan na kaagad ang impeachment trial. Huwag nang hintayin ng June 2 or July 22 ba yan? Dahil sabi niya, nakalagay doon sa Constitution is forthwith. Immediately. Si Pimentel, sinasabi na kay Escudero na simula na yung impeachment na yan at wag nang paabutin dun sa date na binigay nila Escudero. Bakit kaya? Ba't ganun? Nagmamadali? As soon as possible. Tapos, ito, may dagdag siyang payag sa interview sa media. Sabi niya, Pimentel pa ito, isang tabi ang kampanya. I-priority ang impeachment. That's part of the job description of senators. Ang dami naming time. Pwede nang mag-start sa March. Ang aking logical conclusion, pwedeng gawin yan ng Senado ng mag-isa. Okay, so yan po ang paninindigan ni Senator Pimentel. Kanina may nag-text sa akin na isa kong subscriber. Sabi niya, General, naiinis ako kay Coco Pimentel sa kanyang galawan. Gustong pinapamadali ang impeachment trial ni VP. Bakit, Pimentel? Isa ka din ba? Isa ka din ba sa kanila? Di ba? Pinamamadali mo samantalang nagsalita na sa June o July. Di ba? Parang himala at gustong-gusto mo na simulan na ngayong March. Di ba? May bumubulong ba sa iyong mga alitap-tap? May bumubulong ba sa iyong mga kulisap? Kaya ka nagkakaganyan? Di ba? Taga Cagayan de Oro po siya. So sinagot ko, yes, taga Cagayan de Oro. Doon siya na panganak, lumaki. But ngayon, ang residence niya ata is Marikina. Kasi I'm not sure kung natuloy, noon na nabasa ko sa article na tatakbo siyang kongresista sa isang siyudad sa Metro Manila. I don't know kung saan ba. So, punta naman tayo kay Senator Amy Marcos. Ano ang kanyang paninindigan sa impeachment? Ito, may napanood ako sa Facebook reel sa loobin ni Senator Amy tungkol sa hidwaan ng Marcos Duterte at nung tinanong siya tungkol sa impeachment. Ayan. Yon, nagpahayag siya. Masama talaga ang nangyayari sa ating bansa, parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa ay na isang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa. Ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig. Parang lumalawak ang hidwaan. Yan, yung tungkol doon sa naghati, yung Luzon nasa isang panig, yung Luzon, Visayas Mindanao sa kabilang panig. Sino lang ba ang naghati niyan? 'Di ba? Merong tao na talagang naghati niyan. 'Di ba? Merong involved talaga diyan. At alam niyo naman siguro sa sarili niyo kung sino yung mga yun. Kung sino yun. 'Di ba? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kasi nung hindi pa lumalabas yung taong yun, simula na naging presidente si BBM at naging vice si VP Sara, ayos naman eh. Wala namang problema. Pero simula nang pumasok sa eksena yung taong yun, doon na nagsimula yung watak-watak na yan. Diba? Wala eh. Pinagbigyan yung makapasok yung mga bulok na kamatis. Diba? Kasi ang isang sakong magandang kamatis, ang sariwang kamatis ay mahaluan ng isa o dalawang bulok.
maghahawa-hawa na yan. Di ba? Hindi nyo kaagad tinanggal. Di ba? Kung sa simula pa lang itinanggal na yung bulok na kamatis, hindi mahahawa yung mga sariwang kamatis. Di ba? Ayoko ng gano'n. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. No delay. Ito na. Gusto nyo magkaisa yung mga Pilipino. Ang susi lang dyan, isang tao lang. 'Di ba? Ang susi lang dyan, tanggalin nyo yun. Hindi si VP Sara, ha? No? Kung gusto nyo maging maayos. 'Di ba? Kasi ang hirap kapag may lason kayong kasama. 'Di ba? Kapag mayroon kayong ahas na kasama talaga, ang hirap. Hindi mo alam kung anong oras ka tutuklawin. Gaya ng ginawa sa kanila, 'di ba? Nung nakakuha ng pagkakataon, tumuklaw ng tumuklaw ng tumuklaw. Grabe. Yes, kaso na kasi yan di ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, no, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anong hatol ng ating Korte Suprema. Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Okay. So, very clear. Buti pa si Amy sumasang-ayon doon sa desisyon. Pero si Coco hindi. Gusto niya talagang simulan na ng ura-urada. Paninindigan ni Senator Amy, sang-ayon siya sa paninindigan ni Senate President Escudero at nabanggit niya, yun ang napagkasunduan ng mga senators. Nung una is tapusin ang recess, June 2 na lang, at ngayon is after na lang ng SONA sa 20th Congress na. Yun ang consensus. Kaso taliwas doon sa sinasabi ni Coco. So, yun ang paninindigan. Nasabi ni Senator Amy din na dahil may naisampa ng petisyon, 3 petisyon sa Supreme Court, igalang nila, hintayin nila ang desisyon ng Supreme Court. Magkaibang petisyon yung nasa Supreme Court. Ang isang petisyon, pinapapura. Simulan kaagad. 2 petisyon, kasama na dyan yung mismo kay VP Sara, pinapahinto, temporary restraining order. So dahil nasa Supreme Court na, natural lang na igalang muna lang ng Supreme Court. Legal processes yun Kumbaga yung Supreme Court na magdedesisyon yan. Di ba? Pagtaka nga, si Senator Pimentel, bakit iginigit niya na pwede nang simulan? The Senate can do it alone. Ayaw nga ng Senate President Ang tanong kasi dyan, bakit pinapasimulan na ni Coco ng mabilisan? Ang tanong dyan, wala bang nagtutulak sa'yo kaya mo nasasabi yung mga ganyang salita? Di ba? O ikaw lang ba yan? Kagustuhan mo lang ba yan? O baka may lihim ka ba na galit sa mga Duterte? Di ba? Ano ba talaga, kuya? Di ba? Kasi napag-usapan nyo na yan sa Senado, in-announce na ni Cheese Escudero na hindi sila magbibigay ng special sa impeachment na yan. Kung ituloy man yan, June, July o etc. Pero ikaw, tumatapyas ka sa kanila, bumabaliktad ka. Diba, Coco? Diba, hindi si Coco Martin. Ayan. Bakit bigla kang nagkakaganyan? Pinipilit mong simulan na ngayon. Diba, nakakapagtaka. Diba? Kasi napagkasunduan nyo na tapos biglang ganon, babaguhin mo yung paniniwala mo. So parang ang nangyayari niyan, kung magbabago ang paniniwala ni Escudero at sisimulan niya rin, susundin ka, hindi kaya mapahamak ang political career ni Escudero dahil ilang beses niyang pinaulit-ulit na hindi sila magbibigay o hindi nila bibigyang pansin yung impeachment na yan ngayon. Diba? Nagbigay sila ng tamang date, nagbigay sila kung kailan sisimulan yan. So kapag binali ni Escudero yung salita niyang yun, sino ang lalabas na masama? Siyempre siya. Diba? At inuyunan ng nakakarami. Bakit nakakapagtaka? Ano kayang? Hindi ko maisip Ano kayang dahilan? Bakit si Senator Pimentel lang ang tanging nagpupursigi na ituloy ang impeachment? Ano sa tingin nyo? Mahirap kasi dyan, General. Baka may bumubulong na masamang espiritu. Kasi talagang pag ikaw nabubulungan, matindi raw yun, malakas yun. Diba? Bakit ganun ang yung desire
ni Senator Coco Pimentel na simulan na ang impeachment trial forthwith, immediately, as soon as possible. Kung ano-anong isinite niya, Webster Dictionary doon sa sulat niya kay Senator Escudero. Okay, so to me, hintayin natin ang hatol ng Supreme Court dahil nasa poder na ng Supreme Court ang bagay na ito. Yes. Post ng Pilipinas ngayon, posted 1 hour ago, tungkol ito sa panawagan ni Congresswoman Stella Kimbo kay VP Sara. So, Stella Kimbo has an appeal to VP Sara. Ano yun? What can you say, mga boss? Okay. So ito yung appeal o suggestion, pahayag ng kongresista. I suggest VP Sara just resign out of shame and not wait for the impeachment trial. Woo! Bakit? Sobra naman magsalita to si Kimbo. Akala mo naman pagkalinis-linis. 'Di ba? Bakit sa'yo? Napakaraming issue ang kumabit. Hindi mo nga mapaliwanag, iniiwasan mo yung mga tanong sa'yo eh. 'Di ba? Sa dami ng issue, yung mga tao talaga wala nang tiwala sa'yo. Bakit ikaw hindi ka nagre-resign? 'Di ba? Dapat bago mo sabihin kay VP Sara yan, tignan mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan kung meron ka ring dumi sa sarili mo. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga tao allergic na sa'yo. Oh. Dapat sa sarili mo muna ina-apply yan. Dapat ba akong mag-resign? 'Di ba? Ako kaya ang mag-resign. 'Di ba? Hindi mo dapat sinasabi kay VP Sara yan. Kay VP Sara nga, kayo-kayo lang naman ang nagbibintang sa kanya, kayo-kayo lang naman ang nagsasalita laban sa kanya. Sa taong bayan, wala namang nadidinig na salita eh. Pero sa taong bayan, may naririnig na salita laban sa inyo. 'Di ba? Yung taong bayan mismo ang nasusuklam sa inyo. Oh, 'di ba dapat kayo ang mag-resign kasi taong bayan ayaw na sa inyo? She is clearly out of her mind. And Out we of don't her need mind. a vice president like that. Sino kailangan vice president? Ikaw. Oh, 'di ba? Naku ah. She has the intentions to run for president in 2028. Gawin niya na ngayon. Gusto ko siyang tumakbo para mas mapahiya pa siyang lalo. Ay, Wow. talaga. Ang ganda naman na sinabi ni Kimbo noon. Gawin niya na ngayon kung gusto niya tumakbo. Eh di talaga. 'Di ba? Oh, sige. Bakit hindi niyo gawin magkaroon ng snap election? 'Di ba? Bakit hindi ulitin yung eleksyon? Si VP Sara tumakbong presidente, si BBM tumakbong presidente. Tignan natin kung sino ang mananalo. Mas maganda nga yun, yung hamon ni Kimbo, na bakit hindi na ngayon gawin? 'Di ba? Maganda yung sinabi mong yan. Magandang idea yan. Sa'yo na mismo nang galing. Para mapahiya si VP Sara? O sige. Maganda nga magkaroon ng snap election ngayon eh. Ulitin yung eleksyon. No? Tumakbo siyang presidente. 'Di ba? Para talagang malaman natin kung talagang mapapahiya si VP Sara. Ngayon, kung matatalo si VP Sara doon, ay titigil na kami. 'Di ba? Ganun lang yun. What sign of confidence. Talagang sigurado siyang matatalo si VP Sara. Gusto niyang tatakbo sa 2028. Wow. What a challenge. Confident na confident siya sa sarili niya, no? Anong masasabi niyo dito? Baka nga pag si VP Sara kumandidatong congressman sa lugar mo, baka siya pa manalo eh. Kahit hindi siya taga dyan eh. O, gusto mo, ganoon? VP Sara, tumakbo ka nga sa lugar ni Kimbo bilang congressman. Tignan natin kung mananalo yan si Kimbo. O, baka sa sarili mong lugar, matalo ka. Resign out of shame. Ano bang dapat ikahiya ni VP Sara? Convicted na ba siya? Yung maalala ko itong si Congresswoman Kimbo, I think 2023 budget Ito hearing. talaga si Miss Minchie. Siya pa yung number one na kay VP Sara, o maalala, talagang very respectful siya kay VP Sara nun. Maalala ko. Wala tayong magagawa ngayon, General. Lahat ngayon nagsisip-sipa na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo pag si VP Sara nakalusot hanggang kalahati ng 2027 at malapit na yung mga 2028, magsisip-sipan din kay VP Sara yan, magsisibaliktaran yan kung sino yung mga sinasamahan yan ngayon. 'Di ba? Pero kailangan maging wais na si VP Sara. Pero alam ko naman, kampante naman ako kay VP Sara, na alam ko naman na mga Duterte talaga wais yan. Hindi na maiisahan uli yan. At ang taong bayan hindi na mabubudol uli yun. Pini-question ng Makabayan Black itong si VP Sara.
si Stella Kimbo ang dumipensa. Wow, sabi ko, okay to ah. Kaya lang, nagbago ang lahat. No, alam nyo na, there are no permanent friends o nor enemies sa politics. So, Pag nandiyan pag naupo daw kasi yung mga Duterte uli, wala nang ano eh. Wala nang makakadiskarte ng mga bagong bag. Pag mga Duterte na nakaupo, paano yan? Wala na tayong bag. Wala na tayong new watch, new car. Joke, joke, joke. Oh, bato-bato sa langit, tamaan, pangit. out of shame, mag-resign na. Payag ba kayo, mga kaibigan? Dito sa suggestion ni Congresswoman Kimbo na Kaya mag-resign sinasabi ko kanina siya na lang yung mag-resign dahil marami din siyang issue eh. Diba? Taong bayan, hindi nagagalit kay VP Sara. Taong bayan, nagagalit sa kanya. Siyempre, pag taong bayan nagagalit sa'yo, kailangan ikaw na mag-resign. Diba? Ano naman pakailam ni VP Sara? Yung mga nagagalit lang naman dyan eh. Sila-sila lang naman. Yung mga nandiyan sa posisyon. Diba? Pero ang taong bayan, hindi naman talaga pinapaalis si VP Sara. Walang galit sa kanya. Diba? Magbasa tayo sa mga comments, ano? Malen Markhan, huwag kang mayabang, Kimbo. Baka kung anong taas ng lipad mo, siya ding bagsak ng kandidatura mo. Yun lang. Sad-sad na, lagapak ka. Well, wala akong namomonitor na result of survey sa Marikina. Di ba Marikina siya? So ano, ang napapanood ko lang, may mga Facebook reels na parang Wala, baka matalo na sa, nag-advertise siya. matalo na sa Marikina yan. Julius Payopilin, tingnan natin ma'am kung manalo ka pa dyan sa Marikina. Yon, Marikina pala siya. Kamar Matano, Marikina. Estela, kung gusto mo masubukan ang lakas ni Sara, you call snap election Yun! para malaman mo ang lakas at galing ng mga Duterte. Yun O yung ano? sinasabi ko. Magkaroon ng snap election uli. Ano, payag ba kayo doon mga katunay? Di ba? Sana may snap election ngayon na o bukas, election na. Oo. Sean Kemp bin Aliol, ikaw dapat mag-resign, Miss Collection Kimbo. Miss Ang Collect. pera ng taong bayan na pinagsisikat mo ngayon. Mahilig mag-collect. Anyway, suggestion man lang yon. So depende na kay VP Sara kung papatulan ba ni VP Sara. Kailan ano naman yung kataga na resign out of shame before the impeachment trial starts. Tingnan natin. Yes. Dumulog na sa Korte Suprema ang VP Sara plus ibang abogado. Hintayin natin ang decision ng Korte Suprema. But to me, Yes. tingin ko never na mag-resign si Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.